Amazing grace. Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito? Kayo po'y muli naririto na naman sa aking programa na hindi ninyo programa, ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Nakita na namin ang Mesiyas. Ano yon? Nakita na namin ang Mesiyas. Bakit naman yan ang ating title sa ating pag-uusapan? Sapagkat ito mismo yung mga katagang lumabas sa bibig ng mga naging alagad ng ating Panginoong Hesus, na mga alagad ni Juan Bautista na nag-aabang at naghihintay na gusto nilang makita at mahanap ang isang Mesiyas, ang isang tagapagligtas sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ito ang kanyang bahagi ng kanyang mga pangangaral at pagtuturo nung siya'y nasa ilang sa pangangaral ng pagsisisit, talikdan ng kanilang mga kasalanan, na may darating na higit kaysa kanya. So, kinondisyon niya yung isipan ng mga tao na may paparating na siyang tunay na tagapagligtas. Pero bago natin bigyan ng daan ang atin pong reflections bilang pagkilala, bibigyan naman po muna natin ng daan, shout out ang ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta at syempre viewers ng atin pong YouTube channel. Shout out kay Doc Ba, kay Jing Ramos, kay Sister Nympha Ai, salamat sa iyo. Kay Sister Glenn Bagsit Fulgar at sa kanya pong husband, kay Brother Arnold Fulgar. Marami pong salamat sa inyong mag-asawa. Supporter po natin siya silang mag-asawa pati sa aking dito sa Facebook. Salamat sa inyong palaging pagpapalipad ng mga maniningning na tala. Kay Brother Berhilio Baduria, maraming salamat. Eduardino Marasigan, salamat sa iyo kapatid. Kay Julieta Taylor, salamat. Telia Cabello, maraming salamat. Josepina Pajardo, marami pong salamat. Melhorca, marami din pong salamat. Kay Sis Grace Gonzales, salamat po sa iyo. Kay Sister Lydia Caballero, Saint Pat Jude ng Japan, salamat sa iyo. Kay Brother Reynaldo Pajarda, Rosalyn Manzano, Meli Grace Valdez, kay Father Joni Calapio, Julie Abirion, kay Ricardo Bernardo Duson, salamat. Kay Joy Hornilios, maraming salamat. Sa ibang bansa po ito Kay Daisy Villanueva, kay Artemio Aquino Antonio, salamat. Kay Autumn Spring, parang sa ibang bansa siya, yung kanya kasing pangalan, Autumn Spring. Salamat po, first time niya yata sa ating channel. Kay Alberto Nava, Ronnie Pascua, salamat. Kay Jennifer Generoso, Lionel Marquez, Mary Gerondio, Ariel Soriano, Elmer Nasduman, Virginia Pahalya, Ronald Bagcal at kay Nel Dacalios. Maraming salamat po. At syempre doon sa kagabi na namit nating sister na taga Canada. Matagal na pala niya akong hinahanap. Followers din natin siya. Sila ng kanyang mga anak at syempre ayaw magbabanggit ng pangalan. Marami pong salamat sa inyo pong pagtangkilik sa mga gospel reflection. 3 linggo yata tayong nawala sa pag-gospel reflection sapagkat wala naman pong mga gawain sa buong Pilipinas itong mga nakakaraan dahil nga sa Christmas season natin. Maraming salamat din sa mga nandyan sa live, sa panonood. Kay Melina Regalado Valenzuela, maraming salamat. Sa 4 million in the house, maraming pong salamat sa inyo. Hindi nag-a-appear yung ibang pangalan Pero maraming salamat. Samahan po ninyo ako sa atin pong gospel reflection. At mamaya pang-upload sa YouTube itong isa natin ginagamit na pang video. Sino pa ba nandyan? Okay, salamat at syempre, pagpalain po kayo ng Panginoon palagi. Huwag kayong magsasawang patuloy na tumangkilik at pagpapalay kayo ng ating Diyos.
At syempre, kung ibig din ninyo na mapasama sa mga shoutout, huwag po kayo mag-atubiling mag-like. Huwag lang mag-like kailangan mag-comment kayo para mag-appear po yung pangalan ninyo at maisama ko kayo sa mga Sunday Gospel Reflection. Sapagkat pag-like lang, hindi po nag-appear yung pangalan Brother Andrew, salamat sa iyo. Brother Epifanio Del Oro, yan. Brother Volante Renato, may meeting kayo mamaya. May meeting sila mamaya. Anyway, tuloy po natin. Siyempre, share nyo din yung inyo pong napakinggang video ito. Siyempre, pag napagpala sila, di pagpapalain din kayo. At huwag nyo rin kakalimutan kalimbangin yung bell icon dyan. Piliin nyo po yung all para anytime na meron po akong upload manonotify kayo. Brother Dodd Bersabe, kape tayo, kape. Happy trip, bon voyage. Salamat sa Lord at makakapag-mission ka sa bandang doon. Ayan. Samahan ka ng Diyos sa iyong pagmi-mission. At syempre, ang lahat ng mga kasamahan natin, pagpalain kayo sa inyong mission at matapos na matagumpay at pag-uwi ay siksik-liglig umaapaw na may pangkape. Ikaw ang magpapakape sa akin, Brother Don. Ayan. God bless sa'yo, Brother Don, sa mga kasama natin. Okay, pagpatuloy po natin, ano po yung ating tatandaan? Nakita na namin ang Mesiyas. Ayan. So, nakita na namin ang Mesiyas. John 1:35-42. Ito po ay pagbasa sa susunod pong linggo, January 14. Ayan, January 14, 2024. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas na ang katumbas ay Pedro." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maraming salamat, Brother Jose Pelayo. Oy, partner, militant pastor, evangelist. Kailan ka bululuwas ng Pilipinas? And salamat po, Sister Marlene Huela Celia sa iyo pong pagdating. Salamat po, samahan po ninyo ako sa atin pong reflection. Tuloy-tuloy na po tayo. Mamaya ko na po i-acknowledge yung ibang mga paparating sa atin pong live dyan sa Facebook. So, ang title ng atin pong pag-uusapan ngayon, ang ating reflection, nakita na namin ang Mesiyas. Ito yung mga katagang lumabas sa bibig ng isa sa mga alagad ni Juan Bautista na ngayon sa ating pagbasa ay naging alagad din ng ating Panginoong Jesus. At hindi lang siya nakumbinse, hindi lang siya nakontento na siya'y nag-iisang maging alagad, kundi tinawag pa niya ang kanyang kapatid. Yan, di ba? Hindi nakontento. Ganun talaga ang isang taong nakakaranas ng mga biyaya, pagpapala sa kanyang buhay, lalo't nagdudulot ng malaking kagalakan. Hindi niya ito natitiis na hindi i-share, hindi niya ito ibahagi. Yun nga, nakapanood ka lang ng isang magandang panoorin Pag umuwi ka na ng bahay, di ba? Hindi ka makontento na hindi mo i-share, hindi mo ikwento, hindi mo ibahagi yung kagalakang iyong naranasan. Maaaring ganito yung nasumpungan nung isa sa mga alagad. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang mga kausap, nakita na namin ang Mesiyas. Namin, ibig sabihin marami sila. Meron siyang pinagkwekwentuhan. At itong pinagkwentuhan niya ay kanyang kinumbinsi at isinama sa ating Panginoong Yesus. Simulan na po natin. Ang unang gusto nating puntusan ay yung verse 35. Ang sabi po sa verse 35 ay ganito,
Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo." Ang kausap ng Juan Bautista ay ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga alagad. "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Munting background muna tayo, mga kapatid. Si Juan Bautista ang unang ipinadala ng Diyos para ihanda ang daraanan, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ito namang si Juan Bautista ay sumunod sa tungkulin, gampanin na inilagay ng Diyos sa kanyang balikat bilang tagapaghanda. Siyempre, una siyang dumating, pumalakpak ang maraming tao, kinilala siya, dinakila siya, sapagkat kakaiba yung kanyang taglay na kapangyarihan. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon na siya'y kinilala, tinanggap ng bayang Israel, hindi niya kinuha yung glory. Hindi niya inangkin yung palakpak. Bagkus sa kabila ng lahat ng iyon, meron siyang ini-introduce, meron siyang ipinapakilala, meron siyang gustong kilalanin ng mga tao. Hindi siya, kundi merong pangdarating na mas makapangyarihan kaysa kanya. Diba? Minsan, kapag may mga taong sumisikat, kinukuha niya ang lahat ng kanyang kasikatan. Para na bang sinasabi niyang siya'y pang forever ng sikat at wala nang darating na kasunod niya. Tatandaan natin, maaaring sikat tayo ngayon, kinikilala tayo ngayon, pero lilipas at lilipas ang ating panahon sapagkat may uusbong na panibago na namang magaling, panibagong mahusay, panibagong gifted, talented. Kaya huwag nating angkinin ang lahat ng kakayahan natin, ang mga talento natin, ang kaalaman natin, sapagkat may paparating na higit na mas mahusay sa atin. Paano kung yan ay dumating na sumabay sa ating panahon at may isang tabi tayo? Baka matulad tayo kay Haring Saul, nang kumikilala at kinikilala na si Haring David at masikat na si David ng mga panahon na yon. Ano ang nangyari kay Saul? Di ba nagkaroon ng inggit? Sapagkat dati ang kanta, si Saul ay pumatay ng daan-daan. Pero napalitan ang kanta, si David ay pumatay ng libo-libo, 'di ba? Uminggit, nagkaroon ng inggit kasi inakala siguro ni Saul na wala nang lulutang na hero na mas magaling at makapangyarihan sa kanya. Ay, may nagpatala. Maraming salamat po, Sister Solera, pahimaya na yan. Nanay ni Brother Kaloy, idol kayo si Kaloy. Salamat po, ayan, naudlot. Salamat po sa inyo. Siyempre, acknowledge natin. Sister Mirasol, ayan, malapit na. Good morning din po sa iyo. Okay, tuloy natin. So, wag nating aangkinin si Juan Bautista. Hindi niya kinuha yung glory, kundi inihanda niya yung mga tao, pati yung kanyang mga alagad, na may darating na mas higit kaysa kanya. Ang address pa nga niya hindi nga ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Biruin niyo yun. Kaya yung mga alagad niya, inihanda niya at naihanda niya na mayroong paparating. At ito nga sa ating tagpo, sa ating pagbasa, sa verse 36, nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Ito na yon. Dumating na halos sumabay kay Juan Bautista yung ministeryo ng ating Panginoon, bagamat naunang sandali yung ministeryo ni Juan Bautista. Pero kahit na sila nagkasabayan, itinuturo pa rin ng Juan Bautista na ito yung mas higit kaysa sa akin. Ano ang address niya? Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad at sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Ngayon, nang tawagin ni Juan si Jesus na kordero ng Diyos, ano bang ibig sabihin? Ang tinutukoy ni Juan na kaya tinawag niyang kordero ng Diyos si Jesus sapagkat si Jesus ang perpektong handog para sa kasalanan ng tao. Para nga maunawaan natin kung ano ang kahulugan nito, babalikan natin ang lumang tipan. Alam natin na ang bayang Israel, taon-taon sila'y naghahandog ng korderong malinis, walang batik, walang kapintasan, para sa pamamagitan ng pagpatay at pagpahid ng dugo, pagwisik ng dugo sa tao, at sa altar, sila ay ituturing na malinis ng Diyos.
aalisin at papawiin yung kanilang kasalanan. Ngunit ang bayang Israel, pagkatapos ng seremonya o ng ritual na ito, ng paglilinis, sila'y bumabalik uli sa kasalanan. So parang nawawala ng silbi yung kordero o yung batang tupa na ibinuwis, na pinatay para sa kanila. Ngayon, sinasabi sa ating pagbasa, ang tukoy ni Juan Bautista na si Jesus ang kordero ng Diyos, siya yung perpekto na kordero na mamatay, na papatayin pang tubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga't sabi sa anupat ang buong sistema ng paghahandog na itinatag ng Diyos sa lumang tipan, ang naghanda sa pagdating ni Hesukristo na siyang perpektong handog na ipagkakaloob ng Diyos upang tubusin ang tao sa kasalanan. Tubusin ang kanyang bayan sa kasalanang kanilang patuloy na ginagawa. So, ang paghahandog ng batang tupa sa lumang tipan ay isang simbolo, ritual, seremonyas ng paglilinis ng kasalanan, sapagkat ito'y bahagi ng kanilang sistema, ng kanilang buhay relihiyon ng mga panahon na yon, ng paghahandog ng mga Hudyo. At ngayon, nang tukuyin ni Juan Bautista na si Jesus ay bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang mga Hudyo uli ay nakarinig sa kanya. Ng mga Hudyo na nakarinig sa kanya ay maaaring mag-isip agad ng isang imahe ng isang napakahalaga at importanteng paghahandog. At ito yung tinanggap na pumasok sa isipan ng kanyang mga alagad. Kaya nga nung ituro ni Juan Bautista ang kordero ng Diyos, di ba sumunod sila? So ang ibig sabihin, ang pesta ng Pasko ay isa sa mga pangunahing pesta para sa mga Hudyo at isang selebrasyon sa paggunita ng mga Israelita sa unang Pasko nang palayain sila ng Diyos sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Sa katunayan, ang pagpatay sa korderong pangpasko ay pagpapahid ng dugo nito sa mga hamba ng pinto ng mga bahay ng mga Israelita, ay isang napakagandang larawan sa pagbabayad ni Jesus sa kasalanan doon sa krus para sa mga kinamatayan ni Kristo. Sila ay tinakpan ng dugo ni Kristo upang protektahan sa anghel ng kamatayan. Ang tinutukoy sa ating panahon is spiritual na kamatayan. Alam naman natin na nang dumating yung anghel na mamumuksa sa bayang Ehipto, ang bansang Israel, ang bayang Israel ay naproteksyonan nang sila'y utusan na pumatay ng mga tupa, ng mga batang tupa, at ipapahid sa mga hamba ng pintuan nila. At kapag ito'y nakita ng anghel na mamumuksa, lalagpasan sila. So ito yung proteksyon, yung dugo. Yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus na ginawa niya sa krus ay ating proteksyon sa kamatayan, espiritual na kamatayan. Kaya nga, tama na si Jesus ang kordero ng Diyos, ang perpektong handog para sa ipangkakatubos ng ating mga kasalanan. Kaya ano yung una nating pinupuntusan? Ang una ay kordero. Sino ang kordero? Ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ang perpektong alay pangtubos sa ating mga kasalanan. Totoo yun eh. Wala namang tao makakapagligtas ng kanyang sarili sa mundong ito, lalo sa kanyang kasalanan, lalo sa ating mga kasalanang nagawa. Walang ibang makapagliligtas sa atin ay ang ating Panginoong Yesus. Kaya nang ituro ni Juan, narito ang kordero ng Diyos. Kaya pangalawa na gusto nating puntusan ay ito. Sabi ng verse 38, lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, 10 kayo nakatira, Rabay. Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Hali kayo at tingnan ninyo, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ang araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon, ang isa sa 2 alagad na nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus. Ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Ito po yung pangalawa na gusto kong puntusan. Bakit ba sila sumunod kay Jesus? Bakit nila sinundan ang ating Panginoon? Bago yon, iinom muna tayo ng kape. Kape muna tayo. Maraming salamat po, Sir Marilo, Sir Joanne Cervantes, yan. Cut and hair style, salamat po. Salamat po sa inyo dyan. Sa 9 million in the house, salamat po. Medyo sumasabit yung ating lalamunan.
Pakiramdam ko kasi nasa pulpito ako, akala ko nasa pulpito ako, nasa harap pala ako ng cellphone na nabibigay, nasosobra yata eh. Hindi naman po ako gigil, kaya lang parang gusto ko kasi ma-emphasize yung ating pag-uusap at pagdinilay. Salamat po Sister Mirna Mirin Lopez. So, pangalawa na gusto ko humpuntusan, yung tanong natin kanina, bakit ba siya sinundan? Bakit sumunod yung mga alagad ng ituro ni Juan na ito yung kordero? Bakit siya sinundan? Ano ang kanilang kailangan? Kaya ito yung pangalawa, ang kailangan. Ano ba ang kanilang kailangan? Kailangan ng mga alagad. Bakit sila sumunod? So, pero silang sadya. Diba ang isang tao kapag may pangangailangan, lalo't may financial na pangangailangan, Brother Rani, salamat sa iyo. Sister Dumilin, Alberto, marami pong salamat. Hindi ba kapag ang isang tao ay may pangangailangan, lalo't financial, ang una niyang nasa isip ay yung mga taong makakatulong sa kanya. Yun yung una. Pangalawa, yung mga taong mauutangan niya. Diba? Totoo yan eh, aminin na natin sa hindi. Kapag mayroon tayong financial na pangangailangan, ang unang papasok sa isip natin, yung mga taong makakatulong sa atin. Pangalawa, na option, yung mga taong pwede nating utagan. Ayan, diba? So, pupuntahan natin yun, susundan natin yun, aalamin natin yun. Kukumustahin natin ngayon, lalo sa social media, diba? Mag-iingat nga daw sa pangungumusta eh. Brad, sis, kumusta na? Ayan. Sapagkat pagkatapos daw na mangumusta, ang tanong daw agad yan eh, baka naman may 100 ka dyan. Yan daw ang kasunod na sasabihin. Kumusta at baka naman meron ka dyan. Ayan. So ano yung pangalawa na ating pinupuntusan? Kailangan ng alagad. Tayo po mga kapatid, sa panahon natin, bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo pumupunta sa mga fellowship? Bakit tayo pumupunta sa mga assembly, sa mga kongregasyon, sa mga church services, sa mga panambahan, sa mga prayer meeting? Maaaring sabihin natin, may gampanin ako, Brad. May tungkulin ako na dapat kong gampanan. Totoo yun. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may pangangailangan din tayo. Mga naglilingkod tayo. Ako naglilingkod. Ikaw naglilingkod. Sa kabila ng paglilingkod mo, kahit yan ay priority natin, mayroon ka pa rin pangangailangan. Kaya nga, pag pumupunta ka sa mga assembly, sa mga fellowship, sa mga gathering, sa mga church services, kasama na roon sa paglilingkod mo yung paglalapit mo, pagdudulog mo ng kailangan mo sa Diyos. Kaya ka naruroon. Ang mga alagad ni Juan Bautista ay mga naglilingkod na rin yan. Ay, God bless partner! Ina-acknowledge ko lamang ko yung ating kapatid na nagpadala siya ng, wow, ang laki partner a blessed morning sa'yo dito. Ayaw ko dyan, gabi yata dyan eh. Praise the Lord, doble pa. Salamat partner, pagpalay ka ng Diyos, ibalik sa'yo more than enough yung mga biyayang isinare mo sa atin. Salamat partner partner ko po yan, si Brother Nick Unanan po yan, si militant pastor evangelist na ngayon siya ay nasa Calgary, Calgary, Canada. Actually, yung kagabi yung sister na na-meet ko, taga Canada din siya, Montreal. Ayaw magpakilala, ayaw magpa-shoutout. Ayan, salamat. Salamat sa'yo. Siguro kilala mo yun, Brother partner ni kaya. Salamat sa'yo. So, tuloy natin. Mayroong pangangailangan na ang tao, kapag nangailangan, ang unang papasok sa kanya yung makakatulong. Pangalawa yung mauutagan, di ba? Totoo naman yun eh. Kahit na tayo naglilingkod, tayo po ay nasa pangangailangan. Edmonton, Alberta pala. Yan, mga partner, sorry partner yan. Si Brother Nick ay nasa Edmonton, Alberta, Canada. Thank you sa iyo pagpalain ka ni Lord, more than enough. Ayan. Anyway, tuloy natin. So, pangalawa, kailangan ng alagad. Sa kabila ng ating paglilingkod, naglilingkod na tayo eh. Secondary na lamang yung mga paghingi natin. Minsan nga, hindi na nga natin nahihingi eh. Pero kusa nang ibinibigay ng Diyos sapagkat kahit hindi tayo humihingi, ginagantimpalaan na tayo doon sa serbisyong ating ginagawa. Kagaya po ng akin pong ginagawa dito sa social media. Nabanggit ko na po sa inyo na ako po ay hindi itinalaga ng isang ministry o ng isang simbahan o ng isang fellowship para mag-vlog ng kanyang gospel, para magpahayag ng kanyang mabuting balita. Napakinggan ko rin sa ating magaling at mahusay na pare sa College of Divine Wisdom na itong pinili kong karera, ito pong pinili kong ginagawa ngayon, kahit na ako'y nagbablog, ang tawag po dito ay tele-evangelist. Pwedeng sa social media, pwedeng sa television,
Ang tawag sa ginagawa ko po ay gawain ng tele-evangelist. Ito'y paglilingkod ko. Sa kabila ng aking paglilingkod, mayroon pong nagbibigay ng gantimpala sa effort ko, kagaya po ni partner Nick, kagaya ni brother Nick, kagaya po nung sister kagabi bilang pagpapasalamat. Sabi niya, Brad, huwag mong ititigil ang paggawa ng gospel reflection sapagkat malaking tulong. Napakasimple lang ng paghahatid ng mabuting balita ng ating Panginoon sa pamamagitan mo. At huwag mo rin ititigil ang paggawa mo ng mga video clipping ni brother Mike. Ako, hindi naman talaga. Pag busy lang, medyo hindi ko po natatapos. Sabi ko nga may mga nagtanong pa nga, tumawag, nagchat sa akin, Brad, marami nang gumagaya sa'yo. Sabi ko po naman, hayaan niyo po yan. Kasi ang tawag po dyan ay pagpapalaganap. Hindi po yan kompetensya. Kasi iba naman yung viewers niya, iba naman yung subscribers niya, iba naman yung kaya niyang marating at maabot, iba naman yung nararating at naaabot ng aking mga ginagawang pagbablog. Ang tawag po dyan ay pagpapalaganap. Huwag po nating ituturing na kompetisyon yan sapagkat kapag itinuring na nating kompetisyon yan, hindi na po makakristyanong paglilingkod ang ginagawa natin sa social media, di ba? So mayroon pong iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod. Ito po yung aking pinipili sa ating kapanahonan. Kaya nga hindi ko napapansin, para na ako nagpipreach, kaya yung aking lalamunan sumasabit. Ayan. Hindi Calgary. Partner, salamat sa iyo. Ayan, Edmonton para si Bandar ni Kayan. Okay, so yun yung pangalawa, kailangan ng alagad. Bakit kailangan ng alagad ang Panginoong Hesus? Sapagkat sinasabi natin, babalikan natin yung simula, kaya siya sinasabi at tinatawag na kordero ng Diyos ay dahil nga sa pamamagitan ni Hesus tutubusin ang kasalanan ng kanyang bayan, ang kanyang bayang Israel. Kasama na po tayo sa mga panahong ito, na bagamat hindi tayo kasama sa tupa na nawawala ng Israel, tayong mga hintil ay inabot din ng mabuting balita kung tayo sasampalataya at maliligtas tayo sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, kailangang sundan, kailangang paglingkuran. Kaya nga sa panahon natin ngayon, kailangan din po nating maglingkod. Kailangan din nating sumunod sa Panginoon sapagkat nasa Kanya ang kaligtasan, nasa Kanya ang buhay, nasa Kanya ang gantimpala at buhay na walang hanggan. Kaya yun yung pangalawa. Ikatlo, sabi po ng verse 41, unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro. Mga kapatid, tingnan ninyo. Sa atin pong pagbasa, ang ginawa ng kanyang mga alagad o ng mga taong nakadaupang palad. Actually, parang putol na ito itong atin pong binasa. Pinagdugtong na lang ito. Pero sa ibang gospel, mapapansin natin doon, kagaya sa ating nabasa, inabot sila na mag-aalas 4 ng hapon. Bakit? Kasi 'di ba sinundan nila ang Panginoon. Tapos ang tanong ng mga alagad ni Juan, saan po ba kayo umuuwi? O 'di ba? Sabi niya, ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira? 'Di ba? Malapit lang ba yung kalalagayan at tirahan? Maaring malayo din. Ang sasakyan pa noon Cadillac, lakad lang, 'di ba? Kadilakad lang. Maaring ang kanilang paglalakbay ay Cadillac, lakad lang. Maaring malayo-layo. Inabot sila ng alas 4 ng araw, di ba? Tumuloy sila ro ng araw na nooy mag-aalas 4 na ng hapon. O imagine ninyo kung sila naglakad, anong oras sila nakarating? Maaring gabi na. Hindi ko lang sigurado o eksakto na kung doon pa sila natulog, kung doon sila nag-stay. Pero pwede rin na doon na nag-stay. Para makakuha sila ng marami pang mga aral at turo at pagbabahagi ng ating Panginoong Hesus. Kaya itong mga alagad ni Juan Bautista, kung inyo pong babasahin ang kasaysayan, sila rin ay mga naging alagad ng Panginoong Hesukristo. Lalo na nang mamatay si Juan Bautista, lahat yun ay lumipat, sumunod din sa ating Panginoong Hesukristo. See? Ano ang nangyari nang ma-encounter nila ang Panginoong Hesus? Pagkatapos nilang ma-encounter, ito yung sinasabi. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon.
Ano yon? Ulitin natin ha. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Ako po'y bata pa. Ayan. Maraming salamat, Jennifer Real Barmante, yan, Brother Leonel Desiderio. Ayan, brother, partner, talaga walang kupas. Mahilig talaga sa mga verse, supporting verse. Ayan, mahusay. Diyan mo ako daig, partner eh. 1 Peter 5:18, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Oh, amen, partner. Yan. To God be the highest greater glory. Yan. Si partner po talaga, bihasa po yan. Yan po ang walking Bible verse namin nung nandito pa siya. So, na ako'y bata pa, ewan ko kung karanasan ninyo, sa probinsya, kapag nanood ng sine, ang paborito ko po talagang panoorin ng mga panahon na yun, si Jackie Chan, yung mga action, mga karakarate, mga kungpo-kungpo eh. Meron naman akong kasamang nanonood. Kaya lang, pagkatapos naming manood, noon sa probinsya ang uso noon, wanto sawa ka eh. Manonood ka ng hapon, hanggat paulit-ulit yung pelikula, hindi ka aalis sa sinihan eh, di ba? Walang uwian yun eh. Uulit-ulitin mo yun, re-replay mo eh. Ngayon, hindi na uso yun ngayon. Pag nanood ka ng sine per oras na, pagkatapos manood ng sine, naglalabasan na lahat. Noon sa probinsya, hindi, wanto sawa. Kaya nakakabisado ko yung mga napapanood ko kasi minsan nakakatatlong replay na ako eh. Nakakatatlong panood eh. Ang nakakatuwa pa, pagkatapos naming manood, habang kami umuwi, kami yung nagkwekwentuhan nung napanood namin. Eh pare-pares naman namin napanood. Pare-pares naman kami nanood. Pare-pares naman nandun yung aming mata. Pero pag lumalabas na kami ng sinihan, kanya-kanya kami ng bidahan. Teka muna, hindi mo ba napanood? Napanood ko. Hindi mo ba nakita? Nakita ko. Kaya lang yung excitement, yung kagalakan, yung kasiyahan, nadulot nung pinanood mo na natuwa ka, hindi mo talaga mapigilan na hindi i-share, na hindi maibahagi, na hindi maikwento. O diba tayo, pag may mga tinanggap na biyaya, wala namang magtatanong sa atin, pero kakalabitin natin, alam mo ba ganito ganyan, meron akong biyaya ganito, diba? Hindi makatiis. Ito yung buhay na makikita natin sa kapatid ni Andres. Unang hinanap ni Andres, so si Andres mismo, unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Hindi niya sinolo yung kagalakan, yung kaligayahan na kanyang na-experience nang makadaupang palad niya ang Panginoon. Mga kapatid, tayong lahat, na-experience natin yan. Naranasan natin yung dulot na malaking galak at pagpapala ng Diyos sa atin. Huwag mong kimkimin, huwag mong suluhin. Kailangan yan ma-share, maibahagi. Ang mabuting balita na atin pong tinanggap na ang dulot sa atin ay kaligayahan, dapat hindi natin kikimkimin, yan ay i-share natin. Tawagin natin sino? Ang ating mga alagad, ang ating mga kilala, mga kamag-anak, para sila man ma-experience din nila ang ating Panginoong Yesus. Yun yung kailangan natin. Kaya nga, ang kaligtasan ay na kay Jesus lamang. Kaya ang ginawa ng Andres, hinanap ang kapatid. Ito po yung ikatlo. Ano po yung ating pinag-uusapan? Nakita na namin ang Mesiyas. Una, na pinupuntusan natin ang kordero, si Jesus ang perpektong alay, pantubos sa kasalanan ng tao. Pangalawa, na pinupuntusan natin ang kailangan ng alagad. Ano ang kailangan nila? Kaligtasan. Ano ang kailangan nila? Pagkakatubos sa kasalanang nagawa nila at ng kanyang bayang Israel. Kaya sinunod nila o sumunod sila, sinundan nila ang ating Panginoong Jesus para sila man ay magkamit ng kaligtasan. At ikatlo, nung ma-experience nila at ma-encounter nila ang Panginoon, hindi sila tumigil na sila lang ang nakaka-experience nun, kundi hinanap nila ang kanyang kapatid, ang iba pa, hinanap nila at ini-introduce at inilapit. At ito yung maganda. Tingnan po ninyo ha. Si Andres, hinanap niya ang kapatid niyang si Simon. Pagdating na may pakilala niya si Simon kay Jesus, ano ang ginawa ng Panginoon kay Simon? Promoted. Promoted siya, no? First Thessalonica partner, salamat sa iyo, Brother Nick, ha? Sinusuportahan niya tayo. Mali pala ako yun, na ako na i-post. Ayan. Mahusay talaga to si partner eh. Dalubhasa. Ayan. Bible Encyclopedia ito eh. Anyway, tuloy natin.
Hindi tumigil, ikatlo, kaligtas ay na kay Jesus, sinanap ang kapatid ni Andres sa si Simon, at nang makarating kay Jesus si Simon, ito yung kagandahan. Ikaw ay si Simon, anak ni Juan, ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro, di ba? Nilagyan siya ng alias. Binigyan siya ng isang pangalan na ang Pedro. Alam naman natin na ang Pedro, di ba, maliit na bato. Petras, yan, bato. Anyway, so ikatlo, kaligtas ay na kay Jesus. Bilang pagtatapos, conclusion po sa atin pong pagninilay. Medyo napapahaba-haba na yung ating pagninilay. Ang tanong ngayon ay, kung paano hinanap ng mga alagad ni Juan Bautista ang ating Panginoong Jesus or sinundan, ang tanong naman ngayon ay, sa ating kapanahon, nasaan nga ba si Jesus? Ito po, kinuha ko po ito sa simbahan. Nasaan si Jesus sa kapanahunan? Siyempre ang una, sa ating kapanahunan, siya ay nasa piling ng Ama. Siya ay nasa trono niya, kasama ang Ama. Siya ang ating dakilang saserdote na walang sawang namamagitan na idinudulog yung ating mga panalangin sa Ama. At dahil si Jesus ay kordero ng Diyos, walang batik ng kasalanan at karumihan ng anuman nagawa na pagkakamalit, pagkakasala, hindi siya matatanggihan ng Ama. Kaya tayo hindi mabibigo sapagkat si Jesus na nagdudulog ng ating mga panalangin ay hindi matatanggihan ng Ama. Kaya ang kinin mo, hindi ka mabibigo ngayon. Pangalawa, nasaan si Jesus sa ating kapanahon na nasa mga pinakaaba? Nasaan si Jesus sa ating kapanahunan? Una, nasa piling ng Ama, sa kanyang trono, sa kanyang luklukan. Pangalawa, nasa mga pinakaaba. Nasaan si Jesus sa mga taong nagdaraho, sa mga taong naghihirap, sa mga taong walang-wala, sa mga taong isang kahig, isang tuka, sa mga taong walang halos makain, sa mga taong wala ng ibang inaasahan. Saan ba tayo susunod? Sino ba ang susundan natin? Yung bang mga taong mayroon tayong mapapala? Paano kung wala tayong mapapala? Di itsapwera sila. Minsan totoo yan eh. Minsan tayo mga naglilingkod, hindi rin tayo nakakapasa dyan eh. Minsan, kung sino yung mga wala, iniiwasan natin. Kung sino yung mga kakaunti, iniiwasan natin. Pero kung sino yung marami, kung sino yung mayroon, kung sino yung may kaya, doon tayo palaging dumidikit. Doon lagi tayo sumusunod. Doon lagi tayo nagpapapansin. Sabihin ninyo, hindi ako yan. Diba, partner? Minsan totoo yun eh. Kung sino yung mga mayroon, kung saan tayo may mapapala, hindi tayo bumibitaw, hindi tayo umaalis, lagi tayo nakadikit dun. Pero kapag wala na sila, wala na rin tayo mapapala, hindi na tayo didikit dun. O, diba? Minsan guilty tayo lahat dyan eh. Sana naman hindi lahat. Diba? So, nasaan si Jesus sa ating kapanahunan? Nasa mga pinakaaba, sa mga walang-wala. Ito, i-quote natin. Meron pong binabanggit si Jesus sa kanyang mga salita. Ang anumang ginawa ninyo sa pinakahamak na ito ay hindi ninyo sa kanya ginawa, kundi sa akin nyo ginawa. Diba? Binabanggit na ng Panginoon. Nang pinagkaitan nyo ng tulong ang mga pinakahamak na ito, ang pinakamahihirap na ito, nang pinagkaitan nyo ng tulong ang mga taong walang-wala, ay hindi sila ang inyong pinagkaitan, kundi ako ang inyong pinagkaitan. Kaya tama, si Jesus ay nasa mga pinakaabang tao. Kung paano natin sila susundan para matulungan at maabutan ang kanilang pangangailangan. So nasaan si Jesus? Una, nasa kanyang trono sa piling ng Diyos. Pangalawa, nasa mga pinakaabang. At ikatlo, nasaan ba si Jesus sa ating kapanahunan? Si Jesus ay nasa ating mga tahanan. Siyempre, kung tayo ay kumilala at tumanggap kay Jesus, pinapasok natin siya sa ating buhay, binuksan natin ang pintuan ng ating puso, ng ating buhay sa Kanya at tinanggap natin, siyempre, papasok siya. At kung tayo nasa loob ng isang tahanan, sa isang bahay, kasama natin ang Panginoon. Balikan natin yung kwento sa panahon ni Sakeo. Nang tinanggap ni
Sakeo ang Panginoong Yesus sa kanyang tahanan. At nang siya'y magsabi ng mga bagay na kanyang gagawin, mamamahagi sa dukha. O diba? Mamamahagi sa dukha. At magbabayad ng mga dinaya niya ng 4 na beses. Anong sabi niya? Dumating din sa tahanang ito ang kaligtasan, sapagkat ang tahanang ito o ang taong ito ay lipi rin ni Abraham. Malinaw po mga kapatid, na si Jesus sa ating kapanahunan ay masusumpungan sa ating mga tahanan once na tinanggap natin at pinapasok natin si Jesus sa ating buhay. Dumating din ang kaligtasan sa sambahayang ito. Hindi po sinabi ni Jesus na dumating din ang kaligtasan kay Sakeo. Ang banggit po niya ay plural, sambahayang ito, malaki, hindi singular, hindi Sakeo. Di ba? So nasaan si Jesus sa ating kapanahunan? Sa piling ng Diyos sa langit. Pangalawa, sa mga pinakaaba. At ikatlo ay sa ating mga tahanan, sapagkat tayo nasa loob ng ating tahanan at tinanggap natin ang ating Panginoon. Ano po ang ating pong pinagnilalayan sa ating pong Sunday Reflection? Nakita na namin ang Mesiyas. Unang pinupuntusan natin, si Jesus ang kordero, ang perpektong alay pantubos sa ating mga kasalanan. Pangalawa, dahil sa pangailangan na matubos sa kasalanan ang kanyang mga alagad o ang mga alagad ni Juan Bautista, nang ituro ang kordero ng Diyos, sila ay agad na sumunod. At sila din ay naging alagad ng ating Panginoong Yesus. So ang kailangan ng mga alagad. At ikatlo, ang kaligtasan na kay Jesus, hindi lang sila nakontento na sila lang ang maka-experience nung joy, nung blessing, nung pagliligtas na nakadaupang palad nila ang ating Panginoon. I-share pa rin nila yon, ibinahagi pa rin nila yon. Hindi sila nakontento sapagkat gusto nila na ang mga taong ito, ang mga mahal nila sa buhay, makakilala rin sa atin. At maraming salamat po sa inyong lahat. Kung kayo po ay napagpala ng ating pong reflection ito, huwag niyo na makakalimutang i-share syempre. Mag-like na din po kayo, magsulat kayo ng comment sa comment section para naman ma-identify ko po kayo. At syempre, pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ganun din sa mga nasa live, salamat sa inyong pagsama. Sister Mirasol, nagpatala din Sister Mirasol. Maraming pong salamat sa inyo. So, ang akin lamang pong palaging masasabi, hayaan po natin ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye, and I love you with the love of the Lord. Sa ginawa mo, hinandog mo ang anak mo. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send your